Gandang umaga po sa inyong lahat, brothers and sisters. Good morning po. Hindi ko po in-expect actually na magsasalita po ako ngayong umaga. Sobrang bilis po dahil iniisip ko po na very once in a blue moon ang makatayo dito sa harapan para mag-share ng salita po. Anyways, ngayong umaga po, nabiyayaan po ako sa ganitong oras upang mag-share po ng salita sa umaga po na ito. Kaya ngayong umaga po, basahin po natin ang book ng 1 Samuel chapter 15. Mula verse 1 hanggang verse 9, basahin po natin. 1 Samuel chapter 15 verse 1. At sinabi ni Samuel kay Saul, "Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kanyang bayan, sa Israel. Ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon." Verse 2. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, "Aking tinandaan yaong ginawa ng Amalek sa Israel, kung paanong siya'y humadlang sa kanya sa daan, nang siya'y umahon mula sa Ehipto. Ngayon nga'y umahon ka at saktan mo ang Amalek, at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik, at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang mga lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno." At pinisan ni Saul ang bayan at binilang sila sa Telaim, 2 yutang lalaki na naglalakad at 10,000 lalaki sa Juda. At dumating si Saul sa bayan ng Amalek at bumakay sa Libis. Verse 6. At sinabi ni Saul sa mga Sineo, "Kayo'y magsiyaon, humiwalay kayo at umalis kayo sa gitna ng mga Amalesita, baka kayo'y lipulin kung kasama nila. Sapagkat kayo'y nagpakita ng kagandahang loob sa mga anak ni Israel nang sila'y umahong mula sa Ehipto, sa gayo'y umalis sa mga Sineo sa gitna ng mga Amalesita. At sinaktan ni Saul ang mga Amalesita mula sa Havila kung patungo ka sa Shur na nasa tapat ng Ehipto. At kanyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalesita at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. Ngunit pinanghinayangan ni Saul at ang bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka at sa mga pinataba at sa mga kordero at lahat ng mabuti at yaong mga hindi nila lubos na nilipol, ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Kaya binasa po natin ang 1 Samuel chapter 15 verse 1 to 9. Kaya lahat po tayo po ay mga Kristiyano, tayo po ay taong nakikinig at nananampalataya sa salita po ng Diyos. Kaya sinabi po sa John chapter 10, sinabi, "Dininig ng tupa ang kanyang tinig." Sino po ba yung pinakinggan ng tupa? Sino po ba yung pinakikinggan ng tupa? Walang iba kundi yung pastol. Kaya yung mga tupa ay masipag na sumunod sa kanilang mga pastol at kung saan sila ituro doon ay masipag silang sumusunod. Kaya tayo din po bilang mga Kristiyano, tayo nananampalataya at nakikinig ng salita po ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga anak, di ba, tayo po ay kinakailangan makinig sa salita ng Ama, makinig sa salita ng Diyos. Kung ganon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, doon ay pwede tayong magabayan, pwede yung buhay natin ay malagyan ng guidance. Kaya kasalukuyan po yung lingkod po ng Diyos ngayon ay nasa Cambodia. Umattend po ng lingkod ng Diyos doon sa Cambodia, and then nung linggo umalis po siya mula dito mula Monday ng madaling araw, umalis po siya dito sa Philippines, and then pumunta po doon. And then before po siya pumunta, nagkaroon po ako ng oras sa kanya dahil para mag-report about sa mga mangyayaring event po dito sa Philippine Church. Before ko po kalimutan,
na dahil sa hindi sa naisama sa announcement. Nung last Tuesday, tinawagan po ako ng lingkod ng Diyos. And then, alam niyo po yung school po na Rizal Technological University. Last time, nagkaroon po tayo ng event doon, noong April 22. Dahil sa bukas yung puso nila, and then nalaman nila yung mga program, sila din ay may puso na i-host yung World Camp natin this year. Kaya ayon sa puso din ng lingkod ng Diyos, itong puso ay hindi pwedeng itapon, hindi pwedeng baliwalain. Kaya sila din ay merong ganitong puso. And then dahil sila din ay bukas yung puso para sa atin sa iba't ibang mga program para sa IYF. Kaya itong World Camp ay gusto din nila i-host. Kaya nung marinig ito ng lingkod ng Diyos, agad niya din itong na-report nung nagkaroon siya ng chance sa Cambodia. And then nag-message muna siya and then sinabi niya, ang unang schedule na binigay niya is yung schedule ng World Camp natin ay September 14 to 16. Pero pagkalipas ng ilang mga araw, nag-message ulit siya, sinabi niya, ang fixed date ng World Camp natin ay mula September 16 to 18. Fixed date ng World Camp natin. Kaya tumawag siya and then pinaliwanag niya kung ano yung mangyayari, ano yung mga kailangan natin. Mula ngayon, sinabi niya, mula ngayon, sa panahon na ito, kinakailangan na natin maghanda para sa World Camp. Dahil taon-taon tayo nagkakaroon ng World Camp and then alam naman po natin, madalas na naririnig din natin sa puso ng lingkod ng Diyos, yung paghahanda ng World Camp ay hindi basta-basta, lalong-lalo na sa pagpe-prepare financially, tapos sa manpower. Hindi lahat basta-basta, kaya kinakailangan din natin ng biyaya. Kaya sinabi niya ilang puntos para sa paghahanda na kailangan tanungin doon sa RTU, lalong-lalo na sa mga finance, mga kailangan asikasuhin. Ganyan yung sinabi niya. Kaya sinabi niya sa akin, una itanong mo about sa mga sound system, sa mga LED wall, dahil tayo po dito sa Pilipinas, kung di po ninyo nalalaman, yung mga sound system, mga technicalities na ginagastos natin during World Camp, isa yon sa may pinakamalaking amount na ginagastos natin yearly kapag nagkakandak po tayo ng World Camp. Kaya kinausap daw po siya ng isang in charge ng sound system sa Cambodia recently. And then sinabi na, Pastor, kung magkakaroon kayo lagi ng World Camp yearly, kung magkakaroon kayo ng mga event na malalaki din, why not bumili na lang kayo ng sound system ng sarili natin. Kung gano'n, hindi na natin kinakailangan mag-rent, bibili ng sound system. Kaya sinabi ni Pastor Nam is, sabihin sa mga kapatiran, mula ngayon mag-a-announce na starting this month, tayo po ay magkakaroon ng mag-uumpisa uli para sa pangakong abuloy natin para sa 2025 IYF World Camp. Kaya sana din po sa puso natin, itakda po natin yung puso po natin para po sa paghahanda po natin ng World Camp. Kaya habang naririnig ko po yung sinabi po ng lingkod ng Diyos, madalas na inaalala ng lingkod ng Diyos yung puso din ng mga kapatiran, lalong-lalo na sa ganitong mga bagay dahil higit sa lahat, pinaka-importante is ano ba yung puso ng mga kapatiran. Habang tayo din nakikinig po tayo ng ganitong salita ng lingkod ng Diyos, dahil yung lingkod ng Diyos ay na-experience na kung paano naranasan yung walang hanggang, walang sawang pagbibiyaya ng biyaya ng Diyos sa kanila. Lahat, every detail, lahat ng Diyos ay ibinibigay sa kanila. Hindi lang sa kanila, di ba sa atin din, nararanasan din natin. Kaya paulit-ulit na itong salita ng lingkod ng Diyos ay pinapahayag sa atin. Pero ganun pa man, sa puso ng lingkod ng Diyos ay para hindi mabigatan yung mga kapatiran, para hindi ganito magiging mahirapan yung mga kapatiran. Siyempre sa puso ng lingkod ng Diyos, dahil siya mismo witness, living testimony ng ganitong pagbibiyaya ng Diyos, pagsusupply ng Diyos sa buhay niya. Kaya ito din ay gusto niyang ma-experience natin. Pero dahil sa tayo ay laging merong doubt sa puso natin, laging merong mga bagay, mga kondisyon na laging lumilitaw sa puso natin. Kung ganon, itong salita ng Diyos ay madali na lang natin pinakakawalan. Kaya ito yung pag-uusap namin ng lingkod ng Diyos. Kaya kahapon po, nagkaroon din ako ng meeting sa RTU and then doon, para mag-umpisa dahil isang sister, di ba natin, na nag-workout para sa sponsorship.
Friday ng gabi during Bible study, nag-message na siya. Halos ready na lahat ng mga gagamitin niya para sa sponsorship. Di ba? Sa pag-send po ng sponsorship, kinakailangan ng 3 months. Pero ang nangyari po sa atin kapag naghahanda po tayo ng World Camp, usually ang World Camp po natin ay September. Pero nag-start tayo mag-send ng sponsorship letter, August. Yun lang yung buffer time natin para mag-send ng sponsorship letter. Pero sa puso ng sister na ito, gusto niya mag-send right away ngayon. Kaya sabi ko sa kanya, hintayin po ninyo ako, makikipag-meeting ako, and then ifa-finalize lang yung ilang mga concern. And then mula po doon, ay finalize namin yung ilang mga bagay, lalong-lalo na para sa pag-send ng sponsorship letter. Siguro kung nandito yung sister na yun ngayon, masaya siya dahil finally makakapag-send siya ng sponsorship letter. Dahil mula ngayon, May, June, July, August, September. Tama ba? O 4 months. May 4 months na palugit. So siguro naman hindi na magrereklamo yung mga companies na late na kayo magbigay. Baka magrereklamo silang aga nyo naman mag-send ng sponsorship letter. Yung event din September pa. Diba? Pero ganun pa man, itong salita ay tinanggap lang din ng sister mula sa salita de suggestion din ng isang local pastor na i-send yung maaga. Kaya tayo din po, magkaroon po tayo ng isang puso upang manalangin para po sa paghahanda natin ngayon. Kaya sana din po, mula ngayon, i-ready po natin yung puso po natin para po sa paghahanda ng 2025 IYF Philippines World Camp. Kaya sa mampuntos, sa among pang bagay, nawa ihanda po natin yung puso natin. Diba? Kung titignan natin yung mga nangyaring World Camp natin in the past, nakita natin purely yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. And then yung mga nakasaksi nito, yung mga nagtatrabaho before, during, and after the event, nakita kung gaano kumikilos yung Diyos purely without our help, without yung kilos natin. Kaya kahit na tayo nagpupuyat, kahit na tayo susumikap, pero yung kilos ng Diyos ay mas malaki compare doon. Kaya tayo din mula po ngayon, ay handa po natin yung puso po natin para sa papalapit na 2025 IYF World Camp. Amen po ba? Okay, amen po. Okay, so balik po tayo. Ngayong umaga po, binasa po natin yung book ng Samuel. Kaya kung babasahin po natin yung book ng Samuel, ito po ay naglalaman ng mga recorded na kung saan yung mga Israelita po ay nagkaroon ng struggle. Nagkaroon ng struggle upang pumili ng kanilang hari. Bakit? Yung mga Israelita, gusto nilang magkaroon ng hari. Ibig sabihin, they want to replace God to a king. A king who is visible sa paningin nila, a king na pwede nilang makausap. Ito yung gusto nilang ipalit. Kaya sa wakas, ang na-establish ay si Saul. Pero before natin, kung babasahin natin yung mga unang part ng book ng Samuel, mababasa din po natin yung time na kung saan ay pag-uusbong or pag-uumpisa ng ministeryo ni Prophet Samuel. Doon mababasa din natin iba't ibang mga story po mula doon. Kaya dito po sa binasa po natin sa kwento ng 1 Samuel chapter 15, ito po ay, diba madalas na po natin naririnig yung story po na ito, kung saan si Saul ay inutusan ng Diyos na patayin lahat ng Amalekita. Basahin po natin sa may verse 1. At sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kanyang bayan, sa Israel. Ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Kaya basahin po natin ng sabay-sabay mula sa part ng ngayon nga'y. Okay, 1, 2, 3, go! Ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ibig sabihin, regardless sa kung ano yung nasa puso ni Saul, regardless na kung ano yung kaisipan na meron sa puso niya, kung gaano ka-importante yung puso niya or gaano ka-lalim, kadami yung kaisipan niya, wala siyang ibang magagawa, kundi itapon yung sariling kaisipan, ano daw, dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon.
Ano ba yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin pala, yung Diyos ay may gustong sabihin. Yung Diyos pala ay may gustong iparinig. Kaya ano ba yung dapat nating maging puso? Ano ba yung dapat na maging puso ni Saul? Meron palang ibibigay na salita yung Diyos. Ano po yun? Pwede niyo po bang sabihin? Ano po yun? Pwede niyo po bang sabihin? Kaya di ba sinabi ni Propeta Samuel kung ano yung gustong ipagawa ng Diyos kay Saul. Basahin po natin sa verse 2. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Aking tinandaan yaong ginawa ng Amalek sa Israel, kung paanong siya'y humadlang sa kanya sa daan nang siya'y umahon mula sa Ehipto. Ano daw po? Aking tinandaan yaong ginawa ng Amalek sa Israel. Aking tinandaan. Ano ba yung nangyari between Amalekita and Israel? Kaya ngayon po, medyo yung flow po is medyo konti, history. Mahilig po ba kayo sa history? Ayaw nyo po, nakakaantok po. Ngayon po, yung flow po ng konti, magkakaroon po tayo ng history time. Okay, buksan po natin saglit sa may Exodus chapter 17. Exodus 17, mula verse 8. Basahin ko po. Exodus chapter 17, verse 8. Nang magkagayoy, dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. At sinabi ni Moises kay Josue, ipili mo tayo ng mga lalaki at ikaw ay lumaban ka kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na aking tingnan ng tungkod ng Diyos sa aking kamay. Gayon ginawa ni Josue gaya ng sinabi ni Moises sa kanila. At lumaban kay Amalek at si Moises at si Aaron at si Hur ay sumampa sa taluktok ng burol. At nangyari, pagka itinataas ni Moises ang kanyang kamay, ay nanaig ang Israel, pagka kanyang ibinababa ang kanyang kamay ay nananaig si Amalek. Datapwat ang mga kamay ni Moises ay nangalay at sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan at inalalayan ni Aaron at ni Hur ang kanyang mga kamay. Ang isay sa isang dako at ang isay sa kabilang dako, at ang kanyang mga kamay ay nalagi sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. At nilito ni Josue si Amalek at ang kanyang bayan sa pamamagitan ng talim ng tabak. At sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito na pinaka-alaala sa isang aklat. At ipagbibigay alam mo kay Josue na aking ipalilimot ang pag-aalaala kay Amalek sa silong ng langit. At nagtayo si Moises ng isang dambana at pinangalanan na Jehovah Nishi. At kanyang sinabi, isinumpa ng Panginoon ang Panginoon ay makikipagdigma kay Amalek sa buong panahon ng lahi na ito. Kaya ito po yung background story. Ano ba yung pinaka-puso ng Diyos? Bakit gusto niyang puksain ni Saul ang Amalekita? Bakit? Di ba binasa po natin yung Exodus chapter 17. Noong panahon na ito, nung mga Israelita ay naglalakbay patungo sa the Promised Land, sa wakas sila ay dumating na sa Rephidim. Ano po ba yung lupain ng Rephidim? Ito po ay lupa na walang tubig. Ito po ay lupa na walang kahit ano. So yung mga Israelita, ano po ba yung ginagawa nila? Ang ginagawa nila ay nagrereklamo sila sa harapan ni Moises. Oy Moises, nauuhaw na kami. Anong ginagawa mo? Dapat manalangin ka, humingi ka ng tubig. Di ba yung mga Israelita habang naglalakbay sila ay dumating sa isang lugar. May tubig nga pero yung tubig ay maalat. Kaya lalo sila nagkaroon ng galit na puso kay Moises. And then sa pagdating nila sa Rephidim, sila ay pagod, sila ay gutom, sila lahat ay nangihina, sila lahat ay nauuhaw. Kaya anong nangyari? Ito yung oras, mga panahon na kung saan ay yung mga Amalekita ay sumugod sa mga Israelita. Doon habang nanghihina yung mga Israelita nung ginawa, pinatay, may
Basta inano sila, lumusob yung mga Amalekita doon sa mga Israelita. Kaya anong nangyari? Di ba? Babasahin po natin. Sa pangunguna ni Josue, and then sa tulong ni Hur, ay napagtagumpayan nila itong pagkikipaglaban sa mga Amalekita. Pero hindi po ganoon natapos yon. Diba, kung isipin natin, kung mabasahin natin yung kwento ng Exodus chapter 17, nanalo na pala sila eh. Tapos na pala yung battle nila. Buti na lang nanalo yung mga Israelita. Sa papanong paraan? Di ba sa tulong ni Joshua at saka ni Hur? Pero doon lang ba natapos yon? Di ba po hindi? Yung Diyos ay nagbigay ng salita sa verse 14. At sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito na pinaka-alaala sa isang aklat. Pinaka-alaala sa isang aklat at ipagbigay alam mo kay Josue na aking ipalilimot ang pag-alaala kay Amalek sa silong ng langit. Ibig sabihin, yung Diyos, kumbaga, sinaraduhan na ng Diyos si mga Amalekita ng pintuan sa langit. Diba? Madalas ito yung nagiging parang expression, -5 ka sa -5 ka sa langit. Minus points ka sa langit, di ka makapasok sa langit. Diba? Ito yung mga expression nowadays. Pero dito po, ito yung panahon na kung saan ay sinaraduhan. Ibig sabihin, ang mga Israel people at Amalekita cannot dwell. Bakit? Ano ba yung nire-represent ng mga Amalekita? Ang nire-represent ng mga Amalekita ay kasalanan. Bakit? Dahil yung Amalekita cannot dwell to Israel people. Bakit? Yung mga Israel people, they are the chosen people of God. Ano ba sila? God made them righteous. God made them perfect by the grace of God. Sa pamamagitan ng biyaya. Pero yung mga Amalekita, hindi ganun yung pamumuhay nila. Hindi ganito yung daloy ng puso nila. Kung ano yung gusto nilang gawin, ginagawa nila. Kung ano yung gusto nilang sundan, sinusundan nila. Ito yung nagiging buhay ng mga Amalekita. Diba? Kung titignan natin, yung mga Israelita ay yung mga taong pinili ng Diyos. Kaya sila yung sila yung pinili na tao, niligtas ng Diyos mula sa Ehipto. And then, nangako yung Diyos na yung Diyos ay bibigyan sila, dadalhin sila sa promised land. Ano ba yung meron sa promised land? Merong milk and honey. Pero habang naglalakbay sila doon, ano bang meron sa promised land? Wala namang kahit na puro lupa, walang kahit na ano. Pero ano ba yung pangako ng Diyos na ibinigay sa kanila? Merong milk and honey. Pero habang lumilipas yung panahon, habang sila ay naglalakbay, iba't ibang mga sitwasyon, iba't ibang mga problema, yung dumating sa kanila, may mga kahirapan, nagutom, nakipag-away. Diba, alam naman na po natin yung mga ganitong kwento sa loob ng Biblia. Pero kung titignan natin yung daloy ng puso ng mga Israelita, kahit na yung Diyos paulit-ulit na kumikilos sa kanila, kahit na yung Diyos ay paulit-ulit na nagpapakita ng tanda sa kanila, pero bakit yung puso nila ay madaling kinakalimutan itong salita yung pangako ng Diyos ay madali nilang kinakalimutan? Dahil sa sitwasyon na nakikita nila. Kung yung center ng puso nila ay, sa lupa pala na ipinangako ng Diyos ay merong honey at milk. Kung ito yung nasa sentro ng puso nila, kahit na merong kahirapan, meron pala doon. Meron pala doon. Meron palang honey at meron palang milk. Sige, lakad lang tayo. Hindi, mukhang wala naman puro lupa lang, wala naman tayo nakikita, tapos may mga lumulusob pa, dumating pa yung Amalekita. Nasaan yung milk tsaka yung honey? Diba, yung puso ng mga Israelita, ganito nagrereklamo sa harapan ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, sila lang ba yung mga tao na nagrereklamo sa harapan ng Diyos? Diba tayo din po sa harapan ng Diyos, tayo ay nagkakaroon ng reklamo. Tayo din ay inaaway yung Diyos. Kung sa oras na yung Diyos ay hindi ibigay yung gusto natin, kung hindi nagtugma yung puso natin sa salita ng Diyos, nagre-rebelde yung puso natin mas lalong nahihirapan, and then agad-agad na tinatapon yung salita ng Diyos. Bakit? Tinakpan ng sitwasyon yung puso ng pangako ng Diyos para hindi maalala. Pero ano ba yung pangako na ibinigay ng Diyos? Walang iba kundi merong milk and honey.
Pero yung puso ng mga Israelita ay hindi ganon ka stable, hindi ganon ka fixed para sa i-grab or i-grasp yung pangako ng Diyos. Bakit? Kasi mas malaki sa puso nila yung sitwasyon, kaya sila nagrereklamo, kaya sila nahihirapan. Pero sa kabilang banda, kung isipin po natin, ano ba yung pinakapuso ng Diyos? Bakit yung mga Amalekita ay pinadala bakit yung pinadala ng Diyos yung mga Amalekita sa mga Israelita? Sa gitna pa ng panahon na kung saan sila nagugutom, sa panahon pa na kung saan sila pagod, hirap. Para saan? Para ang maiwan lang sa puso ng Diyos, sa mga puso ng mga Israelita ay the work of God. Ang maiwan lang sa puso ng mga Israelita ay pangako ng Diyos. Hoy, pakinggan ninyo yung sinasabi ko. Yung lupain ng Kanaan ay merong flowing milk and honey. Kaya pala yung Diyos ay pinapadaan sila sa ganitong mga kahirapan. Para saan? Para ibalik yung puso nila, pero dahil sa mga sitwasyon, sa iba't ibang mga kahirapan, yung puso nila ay nagrereklamo sa harapan ng Diyos. Sa wakas dito sa Exodus chapter 17, di ba po nabasa natin kung papaano sila sinugod ng mga Amalekita, and then through the leadership of Joshua and then sa tulong ni Hur ay napagtagumpayan nila yan. Di ba sa verse 14 sinabi, at nangyari, sa verse 11, at nangyari pagka itinataas ni Moises ang kanyang kamay, ay nananaig ang Israel. At pagka kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananaig si Amalek. Ibig sabihin, kung itinataas ni Moises yung kamay niya, ibig sabihin, nananalo sila, pero kapag binababa ay natatalo. Pero sa wakas, si Moises ay napagod na. Di ba kayo din po kapag nakatas yung kamay? Pagod na. Ayoko na, bala kayo dyan. Di ba? Ganun po yung nagiging puso natin. Pero kung titignan natin, sa wakas, iba sa kwento na ito, natalo na. Nanalo na yung mga Israelita, tapos na. Pero yung puso pala ng Diyos ay hindi natapos mula doon. Anong nangyari? Sabi sa 14, at sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo, ito ang pinaka-alaala sa isang aklat. Ibig sabihin, sa kwento na ito, darating at darating pala yung panahon na kung saan ay babalikan ng Diyos ang mga Amalekita. Diba amazing? Kapag binabasa po natin yung Biblia, diba madalas na sinasabi ng lingkod ng Diyos, kapag binabasa niya din yung Biblia ay mukhang putol-putol. Pero kapag binasa sa whole, nabasa, pwedeng ipag-connect yung mga nagiging parang chronological order sa mga history, sa time, and then iba't iba pang mga naging pangyayari. Ngayon, di ba, sa kwento po na binasa po natin sa Exodus chapter, sa 1 Samuel chapter 15, yung Diyos ay nagbigay exactly ng salita kay Saul. Nagbigay siya ng exactly salita kay Saul. Sabi, ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Aking tinandaan yaong ginawa ng Amalek sa Israel kung paanong siya'y humadlang sa kanya sa daan nang siya'y umahon mula sa Ehipto. Ibig sabihin, yung tao na nilusob ng Amalekita ay sino? Sino po? Mga Israel. Sino ba yung mga Israel people? They are the chosen man of God. Sila yung mga taong pinili ng Diyos. So, sino ba yung magpoprotekta sa mga Israelita? Yung Diyos. Sino ba yung mag-iingat sa mga Israelita? Yung Diyos. Sino yung makikipaglaban sa mga Israelita? Yung Diyos. Di ba kumbaga, wrong turn, wrong move ang ginawa ng Amalekita. Ay, naku. Wrong move, patay. Deads. Ibig sabihin, kumbaga, yung mga Israel people, dahil sila ay inaalagaan ng Diyos, iniingatan ng Diyos, binibiyayaan ng Diyos, kahit wala silang gawin, yung Diyos ay makikipaglaban sa kanila. Buksan po natin isang verse sa Exodus chapter 14, verse 14.
Sabi, ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Sa English, the Lord shall fight for you and you shall hold your peace. Ibig sabihin, sa buong paglalakbay pala ng mga Israelita, ang tanging tao, the only one na magpoprotekta sa kanila ay yung Diyos. Ang taong makikipaglaban sa kanila ay ang Diyos. Ngayon po sa panahon natin, yung Diyos din ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang mga kahirapan, iba't ibang mga kabigatan, suliranin, mga problema. Ito ay parang amalisita din sa harapan natin. Ito din ay mga kahirapan na ibinigay ng Diyos sa harapan natin. Pero ano ba yung pinaka-ultimate heart of God para sa atin? Hindi naman para pabayaan tayo. Para saan? For us to remember the promise of God He had given to us. Kaya pala tayo lalong nahihirapan. Hindi dahil sa hindi maganda yung salita, yung salita ay hindi pumapasok sa puso natin dahil hindi maganda, kundi yung puso natin mismo ay nabuhay mula doon sa puso ng mabuti at masama. Diba sa puso ni Saul, clearly, narinig niya yung instruction. Balik po tayo sa 1 Samuel. Diba sinabi dito, verse 3, Ngayon yumaon ka at saktan mo ang Amalek, at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik, at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. Pwede pa lagay sa English po. Sa Tagalog. Okay. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2. Yung Tagalog version po. 1, 2, 3. Go. Ngayon, yumaon ka at saktan mo ang Amalek, at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik, at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. Di ba? Kung mabasahin po ninyo ito, based on your own understanding, yung instruction is clear, right? Yung instruction ay malinaw na sinabi ni Samuel kay Saul. Ganito, kumbaga, step 1. Step 1, saktan mo ang mga Amalek. Step 2, yung lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik. Step 3, huwag kang manghinayang sa kanila. Step 4, kundi patayin mo ang lalaki at babae. Step 5, sanggol at sumususo. Step 6, baka, tupa, kamelyo at asno. Kumbaga kung i-level natin, ito ay clear instruction na binigay ng Diyos kay Saul para gawin. Tama po, di ba? Wala namang nakakalito doon. Wala namang hindi maintindihan doon sa sinabi ng Diyos. May nakakalito ba? Di ba? Wala naman po. Sa verse 4, at pinisan ni Saul ang bayan at binilang sila sa Telaim, 2 yutang lalaki, at naglakad at 10,000 lalaki sa Juda. Kaya nung narinig ito ni Saul, alam ko na gagawin ko. Kaya sa isip niya, nagplano na siya, inisip niya na kung ano yung mga gagawin, kung ano yung mga kailangan asikasuhin. Dito ka, ayusin natin to lahat. And then punta tayo. Let's go. Sa verse 4, at pinisan ni Saul ang bayan at binilang sila sa verse 5, at dumating si Saul sa bayan ng Amalek at bumakay sa libis. At sinabi ni Saul sa mga sineyo, kayo'y magsiyaon, humiwalay kayo at umalis kayo sa gitna ng mga Amalisita, baka kayo'y lipulin kong kasama nila, sapagkat kayo'y nagpakita ng kagandahang loob sa mga anak ni Israel. Nang sila'y umahong mula sa Ehipto, sa gayo'y umalis ang mga sineyo sa gitna ng mga Amalisita. Siguro sa part na to wala namang Sineo ka, Amalisita ka. Sineo po, alis ka dyan. Ikaw, Sineo ka or Amalisita ko, alis ka dyan. Ngayon yung naiwan ay mga Amalisita. Kaya sinabi na, kumbaga, ready, get set, sugod! And then, patay-patay na ganyan. And then, sa verse 7, at sinaktan ni Saul ang mga Amalisita mula sa Havila kung patungo ka sa shore na nasa tapat ng Ehipto. Ibig sabihin, kumbaga, yung pagitan, kunyari,
mula dito sa kinatatayuan ko hanggang doon sa aircon, lahat ng Amalesita na nandyan, kunyari kayo po yung Amalesita, lahat ay tumba. Nagigets po ninyo? Ibig sabihin, kung hanggang dito, hanggang SM Purview, puro mga taga-Amalesita, lahat yon tumba. Ganito po yung expression niya. Ngayon, sa verse 8, at kanyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalesita at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. Di ba alam naman po natin tong story na ito? To make the story short, kinip ni Saul si Agag. Kinip niya, tapos kinuha niya yung mga mapapakinabangan, lahat ng magaganda, kinip niya. O ito mukhang maluluto ko, ano pa yung pwedeng lutuin dito, baka pwede pa itong lutuing kaldereta. Ito, sige kunin natin, baka ito pwede pa ito mag-harvest or pwede maging mag-araro ng, parang mga ganon. Ibig sabihin, kinip siya para pang sariling own profit. Dahil inisip niya, siguro kung itabi ko ito, mukhang okay naman. Kung hindi ko patayin ito, mukhang okay naman. Pero ano ba yung dahilan? Una, sinave niya si King Agag, si Haring Agag, para saan? Ano yung pinakadahilan? To show to Samuel that I am more than king than Agag. Pangalawa, sinave yung mga magaganda, yung mga maayos, yung mga pwede pang gamitin. Para saan? Para siguro pwedeng gamitin tulong, pwede pang kain or sa ibang mga bagay. Pero po ito ay hindi sa instruction na binigay ng Diyos. Tama po? Kanina binasa po natin yung verse 3. Lahat patayin. Tao hanggang hayop, siguro hanggang langgam. Kailangan patayin. Tama po? Pero pagdating dito sa verse 8, at kanyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalesita at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. Ngayon, dito napapasok yung problem. Ano ba yung nangyari kay Saul? Ano ba yung pumasok sa puso ni Saul? Kaya before pa itong kwento na ito sa 1 Samuel chapter 15, marami simula nang ma-anoint si Haring Saul bilang maging hari. Di ba? Katulad po ng sinabi ko po sa inyo kanina, si Haring Saul, yung mga Israelita, they are looking for a king. A king who is visible sa paningin nila. Yung king na pwede nilang kausapin, na nakikita nila, na naririnig nila, unlike God. Hindi nila alam kung anong itsura ng Diyos, hindi nila alam kung patangos ba yung ilong ng Diyos, pango ba yung Diyos, mahaba ba yung buhok ng Diyos, blonde ba yung buhok niya. Ganitong mga, hindi nila alam eh. Kaya siguro kailangan natin mag-establish ng king. Kaya ito yung ginawa ng Diyos. Finally, King Saul was established, was anointed to be the king. Ngayon, habang si Samuel at si Saul ay nabubuhay magkasama, madalas na yung pakikitungo nila, kumbaga, yung daloy ng puso nila ay hindi magtugma. Bakit? Laging si Saul ay taong dumadagdag lagi ng sarili niyang kaisipan. Umiiwas sa mga kahirapan, ayaw mag-overcome, ayaw mag-challenge. Bakit? Dahil nakikita yung sitwasyon. Ngayon, si Haring Saul, tapos sa mga Israelita, may kaibahan ba? Di ba sa harapan ng mga Israelita, nakikita nila exactly yung mga sitwasyon. Nakikita nila yung mga kahirapan. Pero sa harapan ni Haring Saul, ay mahirap yan. Kung ano yung maganda, pipiliin niya. Kung ano yung pangit, iiwan niya. Di ba ito yung katangian ni Saul? Kaya pagdating dito sa may verse 14, di ba? Dito, nanalo sila, napagtagumpayan nila yung isang battle. Kaya siguro sa puso niya, proud na proud siya, and then lahat ng bagay na meron sa puso niya magaganda, pinasok niya sa puso niya. And then later on, sa verse 15, dito na. Di ba kapag binasa niyo po yung 1 Samuel, mababasa niyo po dito yung rise of the ministry of Apostle Samuel. And then, dito rin sa 1 Samuel, ito din po ay the rise and fall of King Saul. Ibig sabihin, sa duration ng 1 Samuel, doon makikita natin kung paano itinaas ng Diyos si Samuel bilang maging king. Ganun din natin makikita kung gaano siya ibabagsak ng Diyos. Bakit? Hindi dahil sa hindi siya sumusunod, dahil yung trabaho niya hindi maayos, dahil yung trabaho niya hindi maganda. Pero kailanman ay never niyang tinanggap kung ano ba yung pinaka-puso ng Diyos. Ito po ay panahon ni
panahon sa lumang tipan. How about sa panahon po natin ngayon? Madalas sa harapan din natin, kung merong mga kabigatan, kung merong kahirapan, ang ginagawa natin ay gumagawa ng excuse, gumagawa ng iba't ibang mga alibay para hindi sumama, para hindi gumawa ng kahit na ano. Diba, lalo na ngayon, magkakaroon po tayo ng World Camp. Ngayon pa lang ay in-announce na siya ganito kaaga, in-announce siya ng lingkod ng Diyos. Para saan? Para ihanda yung puso natin. Di ba? Alam niyo po yung, siguro yung mga hindi pa nakaranas mag-manage ng mga event, yung on the spot, sasabihin, di ba, gano'n nakakainis yun, gano'n nakakasabog ng utak yun, ng ulo yun, tapos gano'n nakakagalit. Lalo na dito sa atin, lalo na yung sa iba't ibang mga gawain. Pero dahil sa meron tayong IYF mindset, di ba? Yun yung kahanga-hanga po sa atin. Bakit? Kahit na on the spot, sa iba sobrang na-amaze sila, paano nyo nagagawa to? Tapos kahit na wala pang program, tapos on the spot, meron ng mga program, ganyan. Kaya yun isa sa magandang part. Pero sa harapan din natin, kapag yung naririnig natin yung salita ng Diyos, yung boses ng iglesia na nagsasabi sa atin na, meron tayong ganitong gawain, meron tayong mga ganitong kailangan gawin. Pero umiiwas tayo, bakit? Kasi yung sitwasyon ay malaki sa puso natin. Ngayon, magkakaroon din tayo ng World Camp. Hindi natin alam kung ano yung mga mangyari sa World Camp natin this year. Hindi ko rin alam kung ano yung paano tayo suungin ng Diyos sa butas ng karayom this time. Diba? Every year, kapag nagkakaroon po tayo ng World Camp, laging iba't ibang sitwasyon yung pinaparanas sa atin ng Diyos. Ng 2023, halos same din ang Caloocan, ilang araw na lang bago mapirmahan. Tapos yung date, gustong ipabago. Yung venue, halos fully scheduled. And then yung ibang mga concern. Lahat yun ay pinaranas sa atin ng Diyos. How about ngayon? Is the God who worked in the past World Camp will not be the same God who will work this World Camp? Hindi po, di ba? Same. Ibig sabihin, yung Diyos na tumulong sa atin in the past World Camp, sa mga nakaraan nating event, is the same God who will work for us sa mga event natin. Amen po ba? Kaya habang tayo po nabubuhay po tayo sa spiritual life po natin, kailan po ba nagiging mahirap yung salita ng Diyos sa puso natin? Kapag yung salita ng Diyos ay hindi tugma sa puso natin. Kailan ba hindi nagiging tugma? Kapag dinadagdag natin ng sariling kaisipan. Kung idinadagdag natin yung sarili nating kaisipan. Di ba, before po tayo maligtas, before po natin tanggapin yung salita po ng Diyos, ano po yung meron sa puso natin? Doubt. Malaking doubt sa puso natin. Bakit? Totoo ba? Hindi kaya. Siyempre, mabubuhay pa ako. Siyempre, gagawa pa ako ng kasalanan. Habang nabubuhay ako, continuously gagawa ako ng kasalanan. Pero habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, ano po ba yung pinapangaral sa atin? Pinanampalatayanan yung salita 100%. Ano ba ibig sabihin? Ang pananampalataya ay pagtapon ng sarili nating kaisipan at pagtanggap only the Word of God. Kaya kung ito yung panampalatayanan natin, the same Word of God ay pwedeng tumakbo sa puso natin. Kaya di ba dito sa 1 Samuel, sa una pa lang sinabi, ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Dinggin. Dinggin. Ibig sabihin, pakinggan. Voice of the words of the Lord. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos ay kinakailangan natin pakinggan. Regardless na kung ano yung salita na yon, all we need to do is to forsake our own thoughts and accept the Word of God. Mukhang yung salita na yun, hindi pa siya applicable sa atin. So tanggapin muna. And then panampalatayanan. Diba sabi sa Galatians chapter 2 verse 3, buksan po natin saglit. Galatians chapter 3 verse 2. Galatians chapter 3 verse 2. Okay.
This only would I learn of you. Receive ye the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Ito lamang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig na tungkol sa pananampalataya? Paano ba natin pinapakinggan yung salita? Paano ba natin tinatanggap yung salita? Tinatanggap natin yung salita based on our own standard. Ito yung dahilan kung bakit si Saul ay hindi tinanggap ang sinabi ng Diyos. Ginawa naman niya eh. Diba actually ginawa niya? Pero dinagdag niya nga lang sarili niyang kaisipan. Pero ito ay tanda ni si Saul ay nabubuhay sa mabuti at masama. Dahil sila ay nabubuhay sa mabuti, dahil si Saul ay nabubuhay sa mabuti at masama, kung ano yung maganda sa paningin niya, ito ay tatanggapin. Ito ay gagawin. Kung ito ay hindi maganda sa paningin niya, ito ay hindi gagawin. Ito ay itatapon. Kaya ito yung dahilan kung bakit si Saul ay hindi sinunod yung sinabi ng Diyos. Diba sa verse 9, Ngunit pinanghihinayangan ni Saul at ang bayan si Agag, at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, at sa mga pinataba, at sa mga kordero, at lahat ng mabuti, at yaong mga hindi nila lubos na nililipol, ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Di ba sinabi sa verse 3, sa verse 3, at huwag kang manghinayang sa kanila. Di ba sinabi ng Diyos? At huwag kang manghinayang sa kanila. Kaya regardless sa kung ano yung nasa puso ni Saul, sayang. Pero pagdating sa verse 9, ngunit pinanghinayangan ni Saul. This is the problem. Sinabi ng Diyos, huwag kang manghinayang sa kanila. Pero pagdating dito sa verse 9, pinanghinayangan ni Saul. Ngayon, kung babasahin po natin yung kwento po nito, mukhang sa isang banda, ang tanging problema ni Saul ay hindi niya tinanggap yung salita ng Diyos. Mukhang sa una, tinanggap niya yung salita ng Diyos. Mukhang sa una, na-absorb niya yung gustong sabihin ng Diyos. Pero yung pagtatrabaho nila ay based on physical appearance, kumbaga output. Sa output ay, okay, sige sabihin natin. Pero yung Diyos ay hindi nagtatrabaho based on the output. Ano ba yung puso ko habang ginagawa ko itong bagay na ito? Yun yung tinitingnan pala ng Diyos. Di ba sa buhay din natin? Ano ba yung bagay na tinitingnan ng Diyos? Paano ba tayo naligtas? Paano ba tayo natanggap natin yung kaligtasan? Hindi naman sa kung anong merong standard yung puso natin, kaya tayo ay naligtas. O ikaw mayaman ka, kaya dapat ikaw maliligtas ka. Ikaw mahirap ka, magtrabaho ka muna, payaman ka konti bago ka maligtas. Hindi naman nagbigay ng ganitong partition or distinction yung Diyos kung sino yung mga maliligtas, di ba po? Tayong lahat na wala tayong kabuluhan, tayong lahat na wala tayong magagawa sa harapan ng Diyos, tayo ay nabiyayaan upang makatanggap ng kaligtasan. Ibig sabihin, yung Diyos pala ay 100% na kikilos lang sa buhay natin. Ngayon yung problema kay Saul ay, itong standard ay na-establish sa puso niya. Pero dahil sa pag-i-establish ng sarili niyang kaisipan, ng sarili niyang puso, yung word na at huwag kang manghinayang ay itinapon. Bakit? Kung titignan natin, wala naman pong maganda, wala naman pong masama sa ginawa ni Saul, di ba? May masama po ba sa ginawa niya? Actually, tulong pa nga po yun eh. Tama? Kinip niya yung pinakamabuti sa mga tupa, mga baka, mga pinataba, mga kordero, lahat ng mabuti at yung mga hindi nalubos na nililipol. Ngunit mga bagay na hamak at walang kabuluhan ay yung mga nilipol. Kung titingnan natin, based on our humanistic understanding, away from the world of God, mukhang wala. Mukhang hindi naman masama yung ginawa ni Saul, tama pa nga yung ginawa niya. Pero ito ay hindi importante.
ito ay hindi mahalaga. Ang mahalaga pala ay kung ano yung salita na ibinigay ng Diyos. Di ba sinabi pa lang sa una ay, dinggin mo ang tinig ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, sundin mo, makinig ka. Listen. Pero dahil sa hindi pumapasok yung puso ni Saul sa puso ng Diyos, or hindi man pumasok yung puso ni Saul sa puso ni Samuel, kaya siguro basta-basta niya ginawa, ay siguro okay na to. Kaya di ba, gano'n kaya kumbaga kung sa expression, gano'n kaya nang gagalaite or nang gigigil yung Diyos? Sabi ko ganito eh. Di ba? Kayo po, kapag may inuutos kayo, and then yung inutusan ninyo, kunin mo nga dito. Wala po eh. Nandyan. Hindi, wala. Nandyan nga eh. Wala nga. Di ba? Hindi ko po alam kung gaano kayo nang gagalain na iinis kapag may inutusan kayo tapos hindi kinuha yung... Alam nyo, mayroon, pero dahil sa hindi nila makita, kaya sabi na lang nila wala, it's either tinatamad sila, ayaw nila maghanap, o iba. Anyways, itong salita ay, sinabi kay Saul, dinggin mo. Kung itong salita ay pumasok sa puso ni Saul, ay ibig sabihin pala, regardless sa kung gaano kaganda yung kaisipan ko, regardless sa kung gaano kaganda yung iniisip ko or mga bagay na meron sa puso ko, ito ay hindi mahalaga. Bakit? Dinggin, huwag manghinayang. Diba? Pero bakit siya nang hinayang? Ibig sabihin, ito ay tanda na gustong i-establish ni Saul yung sarili niya. Kaya sa wakas dinala niya si Agag. Di ba? Natalo ko yung mga Amalekita, nakuha ko pa si Agag. I'm the best. Di ba ibig sabihin, gusto niyo magmayabang sa harapan ng Diyos. Gusto niyo magmayabang sa harapan ni Samuel. Pero ano ba yung sinabi sa huli? Sabi sa verse 11, ikinalulungkot ko na aking inilagay na hari si Saul, sapagkat siya'y tumalikod na hindi sumusunod sa akin. At hindi tinupad ang aking mga utos at si Samuel ay nagalit at siya'y dumaing sa Panginoon buong gabi. Verse 12, at si Samuel ay bumangon maaga upang salubungin si Saul sa kinaumagahan. At nasaysay kay Samuel na sinasabi, si Saul ay naparoon sa Carmel at narito pinagtayo niya siya ng isang monumento. At naparoon si Samuel kay Saul at sinabi ni Saul sa kanya, pagpalaing ka nawa ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon. Kaya sa buong pag-aakala ni Saul, ginawa ko yung ginawa ng inutos ng Diyos. Pero pagdating doon, anong nangyari? Aking ikinalulungkot na inilagay na hari si Saul. Ibig sabihin, nalungkot yung Diyos. Kaya paano na lang? Ano kaya mangyari kay Saul? Kaya kung isipin po natin isa pang beses yung kwento po na ito sa 1 Samuel, ano ba yung pinakapuso ng Diyos? Ano ba yung gustong ano ba yung gustong kilos ng Diyos sa buhay ni Saul? Pwede naman iutos ng Diyos kay Samuel na siya na lang pumatay sa mga Amalekita. Pwede niya namang iutos sa ibang mga tao. Pero bakit kay Saul? Dahil hanggang sa huling oras, gustong kumilos ng Diyos sa puso ni Saul. Di ba yung mga panahon before tong verse 15, maraming mga incident, maraming mga pangyayari na si Saul ay gustong tulungan ng Diyos, gustong pagpalain ng Diyos. Pero dahil si Saul ay paulit-ulit na bumabalik doon sa puso na nilalakaran niya, wala siyang ibang magagawa kundi mahulog lang doon. Kaya yung salita ng Diyos hindi nagiging clear sa puso niya, hindi nagiging fix sa puso niya. Kaya ganito kadali si Saul ay tinatapon ng salita ng Panginoon. Kaya sa wakas, diba, si Saul ay nalungkot yung Panginoon sa pagtatalaga sa kanya bilang hari. Excuse me po. Okay? Nalungkot yung Diyos sa pagtatalaga kay Saul bilang maging hari. Kaya kung titignan natin, ano ba yung buhay na nilakaran ni Saul?
Itong verse 15, ito ay tanda pala na si Saul ay never nabuhay according doon sa plano ng Diyos. Tao na laging umiiwas sa kahirapan, tao na laging umiiwas sa kabigatan, tao na laging inaayawan kung ano yung gabay ng Diyos, tao na laging ayaw sumunod. Si Saul lang po ba? Di ba tayo din, meron din tayong ganitong puso sa harapan ng Diyos? Sa oras na yung boses ng iglesia ay dumarating sa atin, madalas na ayoko, busy, walang pera, ayoko. Kaya iba't ibang mga alibay ay dumarating sa puso natin. In short, madali nating itapon yung iglesia. Madaling itapon yung salita ng Diyos. Higit sa lahat, itinatapon kung ano yung salita ng lingkod ng Diyos. Diba, sinare ko po sa inyo, this year magkakaroon po tayo ng World Camp. Hindi ko po alam kung ano yung naging puso ninyo. World Camp na naman. Ano kaya mangyayari? Pangakong abulin na naman. Saan kaya ako kukuha? Siguro sa loob ng puso po ninyo, merong ganong buntong hininga. Pero kung yung puso natin ay fix para doon sa salita ng Diyos, kung yung puso natin ay fix or malinaw yung pangako ng Diyos, ay magkakaroon ng World Camp. Ngayon, iset yung puso, di ba sinabi ng lingkod ng Diyos, iset yung puso para sa pangakong abuloy. And then, iset natin yung puso natin para sa paghahanda ng World Camp. Iset natin lahat mula ngayon. Sabi niya, Chigam unmao muro, World Camp chumbiheyade. Sabi ni Pastor, ganon. Ibig sabihin, mula ngayon, sa oras na yon, kinakailangan maghanda na tayo ng World Camp. Kaya ano ba yung dapat natin gawin? Maghahanda pala ng World Camp. Para hindi matense yung puso natin, para hindi magulat yung puso natin. Mula ngayon, ano ba yung dapat kong gawin? Mula ngayon, ano po yung dapat nating ihanda? Kaya isang bagay po na pinagpapasalamat ko sa loob ng iglesia habang ako po ay nag-stay sa loob ng church. Di ba may mga iba't ibang mga gawain na binibigay po sa atin sa loob ng church, mga magtrabaho, ganyan. Pero isang kahangahangang bagay is, ako po bilang nabiyaan sa loob ng iglesia, ako po yung taong hindi alam, lalong-lalo mahalata nyo naman po, ako po yung mga taong maraming kakulangan, maraming bagay din na hindi kayang gawin. Lalo na, halimbawa po ngayon, today is Sunday and then ako po yung nabiyaan magsalita. Yung puso ko ay 100 times mas kinakabahan magsalita po ngayon kesa mag-orient, magsalita sa mga harap ng president, mas kinakabahan. Ibig sabihin, habang tinitignan ko po yung bagay na yon, ako din po habang umaharap sa kanila, sobrang nabiyayaan po yung puso ko dahil sa lahat ng, kumbaga, in my life, sa loob ng church for 2025, 12 years na yata. 12 years na pag-i-stay sa loob ng church, lahat ng mga bagay ay detailed din na idinodrawing ng Diyos sa buhay ko. 'Di ba sa buhay din po natin. Pero sa pagdodrawing ng Diyos, sa buhay natin, yung Diyos ay naglalagay din ng iba't ibang mga bagay na mahihirap. Kung sino may mga artist dito, yung mga artist siguro dito, yung mga mahilig mag-drawing, or sabihin natin yung mga director. 'Di ba sa mga director, kailan lamang magkakaroon ng kulay or flavor yung drama na ginagawa nila? Kung merong mga conflict, ibig sabihin kung merong mga kahirapan, kung merong mga kabigatan. Sa buhay din po natin ganon. Yung Diyos ay pinapadaan tayo sa iba't ibang mga kahirapan. Yung Diyos ay pinapadaan tayo sa iba't ibang mga pagsubok. Para saan? Para ating maalala yung pangako ng Diyos. Para makita natin yung pagpapala ng Diyos. Ngayon sa paghanda natin para sa World Camp, di ko po alam kung paano ulit kikilos yung Diyos. Pero isang bagay na dapat nating ihanda, iset sa puso natin ay, ano naman kaya yung kilos ng Diyos ang gagawin niya para sa paghanda natin ng World Camp. Kaya di ko po alam sa inyo, yung iba siguro na nakasama na sa paghanda ng World Camp, ayoko na dyan. Nakaranas na ako last year. Yung iba siguro naman, merong mga kabataan, merong kabatiran na, magkakaroon ng World Camp, ako gusto ko mag-join sa ganitong department, ako sa ganitong department. Kung magkaroon ng ganong puso, ibig sabihin, yung World Camp ay ulit lilipas lang na hindi natin namalayan. Pero ngayon pa lang, kung yung puso natin ay puso na World Camp na naman, pangakong abulin na naman,
walang maiwan sa puso natin hanggang dumating yung World Camp ay complain. Walang iba maiwan sa puso natin kundi pagrereklamo sa harapan ng Panginoon. Bakit? Dahil kung sa una pa lang ay niready natin yung puso natin para sa ganitong paganda ng World Camp, kung gano'n, yung Diyos ay, sa Exodus chapter 14 verse 14, ang Diyos ay makikipaglaban para sa atin. Ngayon, yung Diyos ay magbibigay sa atin ng panibagong pintuan bukas sa paghanda natin ng World Camp. Alam niyo po, isa pong bagay na kahanga-hanga dahil yung RTU po, mula sa president hanggang sa director, lahat sila ay 5 atin ng World Camp sa Korea this year. Kaya gano'n kaya ka magiging mas masaya, and then sila din matutunghayan nila yung World Camp. Diba kung naalala po ninyo, yung history ng pagkakaroon natin ng World Camp last 2017 sa USEP, sa University of Southeastern Philippines. Yung president po doon, si Ma'am General Lau, ay naka-attend ng World Camp sa Korea, and then sinabi niya, why don't you conduct this program in my school? And then sa wakas, nagkaroon na tayo ng World Camp sa Davao, sa Tagum, sa Jensan. Doon at least sa mahabang panahon din, sa magkakasunod na taon, tayo ay nagkaroon ng World Camp sa Mindanao. And then ngayon din, ano kaya yung mangyayari paano kaya kikilos yung Diyos sa puso ng mga tao na ito? Hindi dahil sa tayo ay nagtatrabaho na mabuti, kaya maganda din yung treatment nila. Lahat ay, papaano kaya kikilos yung Holy Spirit sa buhay natin? Ako din po, nung narinig ko po na magsasalita po ako ngayong umaga, inisip ko po na ano ba yung magandang mensahe na dapat kong ihanda? Ano ba yung magandang salita na dapat kong sabihin? Pero habang iniisip ko po yun, naalala ko po yung sinabi ng isang lingkod ng Diyos, nagtanong ako, ang tanging sagot niya lang sa akin ay, kung ano ang gabay ng Holy Spirit. Ibig sabihin pala, tayong mga tao, kung ano mo yung bagay na, dahil sa natanggap natin yung Ebanghelyo, yung kaligtasan, the only one na magagabay sa atin ay kung ano yung gabay ng Holy Spirit. Di ba kayo din po, nakakamit po kayo ng mga bagong kaluluwa? Nakakamit po kayo ng mga parang randomly na nasa isang lugar kayo, and then nakasalubong ninyo, biglang, ay mukhang pinadala to sa akin ng Diyos para mangaral ng Ebanghelyo. Di ba? Di ko po alam kung meron kayong mga ganong mga experience. Pero kung titingnan po ninyo na malalim, kung bubuksan ninyo yung puso nyo, ito ba ay gabay ng Holy Spirit para mangaral ng Ebanghelyo sa Kanya or hindi? Kaya ganun din po yung naging puso ko nung narinig ko na magiging tagapagsalita ngayong Sunday service. Sa isip ko, ano ba yung magandang salita na pwedeng sabihin sa mga kapatiran? Ano ba yung magandang salita na pwedeng sabihin sa kanila, yung matatouch yung puso nila, na dapat yung salita ay ganito? Pero na-realize ko na, kung hindi kalooban ng Diyos kung hindi kalooban ng Holy Spirit na ganito yung sabihin, ibig sabihin, only delivering message itself ay kalooban ng Holy Spirit. Ngayon tayo din, mga tagapakinig, mga nakikinig, ano ba yung kilos ng Holy Spirit sa puso natin? Kung hindi bukas yung puso natin sa Holy Spirit, ibig sabihin, tutulugan natin yung mensahe, yung problema natin na dapat iniwan ninyo sa bahay ninyo, dadalhin pa ninyo dito sa church. Tapos sa makikinig, nasa service hall nga, natutulog naman, tumatango-tango naman, nag-headbang pa. Bakit ganon? Hindi dahil yung salita ay hindi maganda, kundi walang interes makinig ng salita ng Diyos. Dahil walang salita ay walang interes na sundin kung ano ba yung gabay ng Holy Spirit. Kaya habang iniisip ko po ito, maghanda kung ano yung kailangan ihanda, ano yung sasabihin, kung paano magagabay yung Holy Spirit, ito yung dapat mangyari. Di ba kayo din po? Di ko po alam ko sa inyo, siguro sa mga brothers, sa mga elders, sa mga deacon, kapag nagsasalita sila, yung iba kinakabahan, kahit online kinakabahan, yung iba nagawa ng script. Ako din po, nagawa po ako ng script ko, pero di ko na po alam po nasa na yung script ko. Di ko alam kung ano po yung nandoon. Kayong iba, ikaw yung speaker sa ganito. Ay, may ano ako may gagawin ako Ay, kayo yung prayer ay, may lakad ako Kunyari mga ganito po, di ba?
Pero kung hindi kalooban ng, ibig sabihin, kung titignan natin, kung ito ay hindi kalooban pala ng Holy Spirit, ibig sabihin, walang magagawa. Ngayon sa buhay po natin, di ba katulad po ng binahagi ko po sa inyo ngayon sa kwento ni Saul. Ano ba yung pinaka-problema kay Saul? Ang pinaka-problema sa kanya ay hindi naman kung ano yung ginawa niya, kundi itinapon niya yung salita ng Diyos. Sa oras na itapon natin ang salita ng Diyos, wala tayong ibang magagawa kundi sundin yung sarili nating kaisipan. Sa oras na itapon natin yung pangako ng Diyos, wala tayong ibang magagawa kundi sundin yung sarili nating kalooban. Sa oras na itapon natin ang iglesia, wala tayong ibang magagawa kundi sundin yung mundo na kung saan gusto natin. Kaya ayaw natin umatin sa mga ganitong gawain, kaya ayaw natin sumunod sa mga ganitong gawain. Bakit? Kasi tinapon na natin yung puso natin eh. Tinapon na natin yung puso natin sa iglesia. At tinapon na natin yung puso natin away from the church. Di ba katulad ni Judas Iscariote, before pa niya matanggap yung silver, before pa, di ba sinabi sa John chapter 13 verse 2, at nang, buksan po natin saglit, John chapter 13, verse 2. At habang humahapon nang mailagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon ang pagkakanulo sa kanya. Ibig sabihin, dito pa lang ay itinapon na ni Judas Iscariote yung puso ni Jesus. Naintindihan po ninyo? Kaya sa buhay din natin, sa oras na itapon natin yung salita ng Diyos, wala tayong ibang magagawa kundi sumunod sa sarili nating kalooban. Sa oras na itapon natin yung iglesia, wala tayong magagawa kundi sumunod doon sa gusto nating gawin. Ako po nowadays, ang napansin ko po, actually, di ba, nung nakaraang Sunday, sa Sunday ba yun? Friday? Sunday. Sa oras po ng testimony time, madalas na laging walang nagte-testimony. Lumipas yung 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Wala pong testimony. Komportable po ba kayo? Komportable po kayo? Di ba yung iba siguro walang pakialam? Pero alam niyo po sa Korea, it's a Vietnam church. Lahat ng mga kapatiran, di ba may nag-MC, before bumaba yung MC, before pa magsalita yung MC, may tumatakbo na, lahat paunahan. Bakit? Inaantay, ginagrab yung opportunity, para mag-testimony. Bakit? Dahil sa nagagalak yung puso nila. Ibig sabihin, walang nagpapatotoo, hindi nagagalak yung puso natin. Ganun po ba? Ay, sila na lang magpatotoo, sila na lang yung, sige, okay lang yan. Kaya nagkaroon po kami ng youth meeting, kasama ng lingkod ng Diyos, sabi ni Samonim, yung testimony na gusto nating ipatotoo yung maganda, yung testimony na gusto nating ipatotoo yung applicable para sa atin. Pero ang dapat nating ipatotoo ay kung ano yung mensahe na narinig natin. Tama po ba? Yung iba nagpatotoo, nagtestimony ngayon, ang ipapatotoo niya ay mga testimony noong 1990 pa, ganon, 2000 something pa, ganon. Kung isipin po natin itong mga bagay na ito, yung testimony ay binigyan na tayo ng opportunity upang magbahagi ng puso pero ayaw natin i-grab. Pero madalas, di ba, ay ako dapat magpapatotoo. Doon mismo ay yung Holy Spirit ay pinupush tayo mag-testimony. Pero bakit? Tayo din ay Holy Spirit ay tinatapon natin. Naintindihan po ninyo? Kaya ganun yung nagiging response ng puso natin. Di ba sa kwento po na binasa din po natin sa buhay ni Saul, sa verse 22. 1 Samuel chapter 15 verse 22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkakatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Basahin po natin yung Tagalog, sabay-sabay. 1, 2, 3, go!
Di ba dito sinabi ni Samuel, ang pagsunod ay maigi kaysa hain. Sa English, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Ibig sabihin pala, regardless sa kung ano yung kaisipan natin, tanggapin muna natin, kahit di natin maintindihan, di ba madalas sa sinasabi sa atin ng lingkod ng Diyos, panampalatayanan yung salita, kahit na hindi naintindihan, tanggapin, sundin. And then, panampalatayanan, doon ay pwedeng kumilos yung Diyos. Sabi, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. So, hindi pala importante kung ano yung bagay na ginagawa natin. Ang pinaka-importante pala ay kung ano yung salita ng Diyos na narinig natin. Di ba ganun po yung principle ng buhay natin nung natanggap natin itong ebanghelyo. Kung di natin pinampalatayan, gumaya lang po ba kayo sa mga katabi ninyo ngayon kaya nandito po kayo sa church? Di ba po hindi? Dahil for example, si Ram, for example, si Rain, narinig niya yung salita ni Ram, ay gagahin ko na lang si Ram. Di ba hindi naman po ganon? Ibig sabihin, bawat isa po sa atin, kanya-kanyang brothers and sister, tayo po ay narinig itong salita at pinanampalatayanan. Tama po ba? And then doon sa pananampalatayanan na yun, ito ay kumilos sa buhay natin. Kaya tayo ngayon ay umuupo dito. Kaya tayo ngayon ay nakikinig ng salita po ng Diyos. Bakit? Dahil yung salitang narinig natin ay once in our life ay kumilos. Kaya mula noon, ito ay nagbigay at nagabay na sa buhay po natin. Pero sa buhay ni Saul, hindi po ganon. Di ba? Kahit na maraming pagkakataon na siyang gustong ipa-experience ng Diyos sa kanya. Kumbaga, yung isang kaluluwa na gusto mong turuan, na gusto mong mabuhay sa pananampalataya. Pero dahil sa walang interes yung puso niya, hindi mo pwedeng isuksok na, ito pag-aralan mo to. Di ba? Hindi ganon. Dahil yung buhay natin ay, ano ba yung gabay ng Holy Spirit para sa atin? Ano ba itong gabay ng Diyos para sa atin? Sa buhay po ni Saul, kung titingnan natin, di ba, to make the story short, yung chronological life ni Saul, sa huli, namatay siya, naging devastated yung buhay niya, miserable. Bakit? Kasi ito ay tanda na, bakit kaya siya namatay? Hindi ba kumilos yung Diyos sa buhay niya? Hindi ba yung Diyos ay tumulong sa kanya? Di ba po tumulong naman? Maraming pagkakataon, kahit nang hanggang sa 2 Samuel, sa book ng 2 Samuel, yung leadership naman ni King David, maraming beses din na may pagkakataon si David para patayin siya pero di siya pinapatay dahil sa puso ni David, si Saul ay anointed by God. Tama po? Kaya ito po ay nasa puso ni David. Pero kahit na gano'n, sa puso ni Saul, hindi, kumbaga never niya na-absorb yung pinaka-sentro ng puso ng Diyos, kaya sa huli ay yung buhay niya naging kaawa-awa. Kaya ngayong umaga po, ang gusto ko pong sabihin po sa inyo, di ba, sa kwento po na 1 Samuel, kung paano ng Diyos binalikan yung mga Amalekita, para saan? Para bigyan sila ng tanda na kailanman yung mga Amalekita ay hindi pwedeng makipag-unite sa mga Israel people. Bakit? Kumbaga yung Amalekita represents sin. And then Israel people represent God. And then sa panahon natin ngayon, yung Amalekita ay represent kasalanan. Tayo. Naintindihan po ninyo? Kaya sa buhay po natin, ano ba yung buhay na gustong ibigay sa atin ng Diyos? Kaya hindi po tayo na bibiyaan dahil nagtatrabaho tayo ng maayos, dahil sa nagpupursige tayo, kundi yung Diyos ay binibigay yun sa atin 100% sa pamamagitan ng biyaya. Ako po sa puso ko po, habang nag-stay po ako sa loob ng church, marami po akong kabigatan din na pinaparanas sa akin ng Diyos, maraming bagay na binibigay sa akin na kahirapan ng Diyos. Pero madalas na, laging sinasabi sa akin ng lingkod ng Diyos is, ano ba yung gabay ng Holy Spirit? Kung pinayagan ng Diyos tayong mahirapan, anong dapat po natin gawin? Mabuhay tayo doon sa way na kung time na tayo ay nahihirapan. Bakit? After nun ay, pagpapala ay paparanas sa atin ng Panginoon. Kaya sa buhay natin, sino ba yung mga Amalekita? Ito yung mga
kasalanan, ito ay kahirapan, ito ay kabigatan, ito ay mga problema. Pero kung gaano iningatan ng Diyos yung mga Israelita sa panahon na sila ay lusubin ng mga Amalisita, gayon din tayo ay iniingatan ng Panginoon. Amen po ba? Sa mga problema po natin, sa mga kahirapan po na nararanasan natin, mukhang tayo yung magsusolusyon, mukhang tayo yung magre-resolve, mukhang tayo yung kikilos. Pero ano daw sabi sa Exodus chapter 14? The Lord our God shall fight for us. Diba? Sa narinig po ninyo, this year, yung Between ay ipapadala po ulit sa Korea para sa dance festival. Hindi kayo nagulat? Wow! Isa pa. This year po, yung Between, ipapadala po sa Korea para sa dance festival. Mukhang napilitan lang kayo. Anyways, mula sa preparation na ganito, dahil every time naghahanda papunta ng Korea, it's really fresh in my memory noong 2023 po, di ba? Halos nasa bingit na kami ng pagka-deny. Pero dahil sa salita ng Diyos na ibinigay sa amin mula sa verse din na yon, doon ay 100% tayo ay tinutulungan ng Diyos. Kaya kung paano po iningatan ng Diyos yung mga Israelita, kung paano sila ay prinotektahan, ay ganun din magpoprotekta yung Diyos sa buhay po natin. Kaya hindi po importante kung ano yung current problem na naranasan natin. Pero the moment na maalala natin itong salita, the moment na itong salita ay maging center ng puso natin, itong salita na narinig natin ay maging center ng puso natin, doon ay pwedeng magkaroon ng kapanatagan sa loob ng puso natin. Naintindihan niyo po ba? Kaya sa buhay po natin, habang nabubuhay po tayo in our spiritual life, makikita natin na yung Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga kahirapan, problema. Ngayon paparating yung World Camp. Before World Camp, ngayon po magkakaroon po kami ng ng youth camp. Buti na lang ako yung message today. Kaya sa mga kabataan po dyan, let's see kung ano po yung beauty ng Singawan, dahil yung lingkod ng Diyos po doon ay pumunta sa Singawan. And then sana tayo din, sabi ng lingkod ng Diyos sa akin, nung nagre-report ako about sa youth camp, saan gagamitin ng mga kabataan yung oras nila? At least once in their life, maranasan yung pagpunta ng Singawan. Singawan is the healing place. Kung meron po kayong mga problema, kung gusto niyo pong makawala sa mga utang, siguro mahirap yun. Kung gusto niyo po makawala shortly sa mga problema ninyo, kasi sa Singawan, di ba yung mga Lincoln natin nag-enjoy sa Singawan? Nakita niyo po, kung napanood po ninyo yung, kung nanood po kayo ng Bible study natin last Friday, nakita niyo po, di ba, yung pagbabago sa kulay nila, ibig sabihin nag-evolution. May maputi, biglang naging sunog. Basta iba-iba, and then walang cellphone. Sila din nagkaroon sila ng masayang oras doon, and then finally kahapon, yung grade 12 ay nag-graduate na. Pwede palakpakan po natin yung mga grade 12 student po natin. Kaya sa loob ng 2 taon na pag-i-stay dito sa loob ng Lincoln and then church natin, nakita natin kung paano sila ay ginagabayan. Hindi lang sa kanila, kundi sa buhay din po natin. Kaya kung tingnan natin exactly, ano ba yung problema kay Saul? Ano ba yung bagay na wala si Saul kung bakit yung buhay niya ay humantong sa ganitong pagiging miserable? And then, mula doon, ano ba yung buhay na dapat nating sundan? Kung tayo ba ay susunod din sa buhay ni Saul? Kung tayo din ay susunod sa daan na dinaanan ni Saul? Ngayon po sa buhay po natin, on the spot, mararanasan natin yung kabigatan. Pero kung maalala natin muli yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, doon ay pwede tayo magkaroon ng kapahingahan sa puso natin. And then pwede tayo magtanong, ano ba yung kalooban ng Diyos this time? Ano ba yung biyaya ng Diyos this time? Kaya kung ito yung maging sistema sa loob ng puso natin, doon ay pwede natin gawin yung mga bagay natin peacefully and then maayos. Kaya ako din po, habang binabasa ko po itong 1 Samuel chapter 15, madalas ito yung nagiging problema ko.
And then madalas nagiging problema natin mga taong narinig yung kaligtasan and then nakikinig ng salita ng Diyos. Gustong-gusto natin nagiging habit natin lagi, idagdag yung sarili nating kaisipan doon sa salita ng Diyos. Kung idagdag natin yung sarili nating kaisipan doon sa salita ng Diyos, ano pong mangyari? Nagiging unacceptable po siya sa puso natin. Later on, kapag dumating yung sitwasyon, hindi magiging tugma. Bakit? Naging habit na natin magdagdag ng salita ng dagdag ng sarili nating kaisipan doon sa salita ng Diyos. Kaya nagiging kahirapan lagi sa atin yung kaisipan. Pero kung itapon muna natin yung sarili nating kaisipan at tanggapin yung salita ng Diyos, doon tayo ay pwede makasumpong ng pagpapala. Kaya kung in reverse story po, di ba? What if si Saul, tinanggap niya 100%, sinunod niya kung ano yung sinabi ng Diyos, 100% sa kung ano yung inutos sa kanya. Ano kaya yung mga susunod na mangyari sa chapter 15, chapter 16? Di ba siguro siya din ay magiging hari na matagumpay and then hari na pwedeng tignan. Pero dahil ito ay hindi pinayagan din mangyari ng Diyos. Kaya ito ay isang example din sa buhay natin. Kaya sa panahon din po natin ngayon, brothers and sisters, kung maalala natin itong salita, and then tanggapin yung salita 100% without adding our thoughts, doon magiging clear siya sa puso natin. Kaya nagpapasalamat po ako dahil tayo po ay lahat nabiyayaan tayo sa pag-attend po natin sa loob ng iglesia. Mabiyayaan man maging tagapakinig, tagapagsalita, ito ay biyaya na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Kaya maraming salamat po sa umaga po na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya manalangin po tayo para matapos. Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay po ninyo ng mahal na oras sa amin ngayong umaga upang makinig po ng salita po ng Diyos. Kaya habang nakikinig po kami ng salita po ng Diyos, madalas na gusto naming idagdag yung sarili naming kaisipan, madalas na gusto naming idagdag yung sarili naming magagandang kaisipan sa ganitong salita. Pero kailanman na itong salita ay hindi naging tugma sa puso namin, nagiging, imbis na maging tulong, kundi nagiging complaint siya sa loob ng puso namin. Amang Diyos, kailan lang ba yung salita ay nagiging malabo sa puso po namin? Ito ay yung oras na kung saan ay dinadagdag namin yung sarili naming kaisipan. Amang Diyos, sa oras na itapon namin itong sarili naming kaisipan, wala kaming ibang magagawa kundi sumunod sa sarili naming kaisipan. Kung itapon namin itong iglesia, wala kaming ibang magagawa kundi sumunod sa sarili naming kalooban. Amang Diyos, kailangan po namin ng wisdom po ninyo. Amang Diyos, kailangan po namin ng biyaya po ninyo sa lahat po ng ginagawa po namin. Kaya katulad ng nangyari sa buhay ni Saul, yung buhay niya ay naging kapait-pait at puno ng paghihirap. Hindi dahil sa hindi tumikilos yung Diyos sa kanya, yung Diyos ay hindi sumasa kanya. Lagi yung Diyos ay nagbibigay ng pagpapala at biyaya sa kanya. Maraming beses na yung Diyos ay kumilos sa buhay niya. Pero bakit sa huli yung buhay niya ay naging miserable? Dahil yung puso niya ay puso na laging itinatapon yung boses ng Diyos. Kaya sa buhay din namin, kung sa oras na itapon namin yung boses ng Diyos, boses ng iglesia, wala kaming ibang magagawa kundi tumungo sa buhay na kung saan ay punong-puno ng kahirapan. Kaya nagpapasalamat po kami sa umaga po na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Na mabigyan niyo po kami ng dalisay na puso upang mabuhay po sa spiritual life at then bukas na puso sa inyo amang Diyos. Kaya kung yung puso namin maging bukas sa harapan po ninyo, doon po ay pwede kaming magkaroon ng tunay na kapanatagan at kaligayahan sa buhay po namin. Nagpapasalamat po kami sa araw po na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Nagpapasalamat po kami sa pangalan ni Jesus at nanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.